Morning guys, hindi na naman tayo nakapag-vlog ng ilang araw. Pasensya na kayo. Kasi sobrang busy, may mga errands kami ni Papa, lalong-lalo na dun sa aming mga health. So, every 6 months nagpapalaboratory na kami ni Popsi. General check-up namin. Dati, yearly namin ginagawa yun ni Popsi. Pero ngayon, every 6 months na. Yun ang gusto ni Ate Cheng eh. So, today, magpapabasa na kami ng laboratory namin. Nagpa-test na kami kahapon ba yun? Ng isang araw. Kahapon, ng madaling araw. Alam niyo ba na pag na dito ngayon, pag nag-fasting na, alas 5 po, pwede ka na pumunta ng laboratory. Mas okay daw yung black coffee kesa saan. May garlic pa pala ako. Garlic. Kala ko naubos na, meron pa palang dalawa. Tapos meron din ako ditong green tea from Ate Cheng. Tapos itong isa. Oh, laman yan ng mga box. Tapos ang sarap ng ng pickles na na nabili ko sa Dubai. Indian pickles siya, pero masarap, hindi masangsang yung kanyang amoy. Ito yung isa, mango pickles. Ayan. Yung isa, chili talaga. Gusto ni Clark sa ni Papa. Kasi mahilig talaga sila sa maanghang. Hello guys, kararating lang namin. Hindi ako nakapag-vlog kanina. Umalis kami. Ayan, namalengke kami ni Papa. Plus, nagpa-check up. Ayun, nagpa-laboratory kahapon. Yung result, nakuha ko na ngayon. And good news guys! Good news dahil maganda po yung laboratory ko. Lahat ay normal. Walang abnormal. Kasi ma'am. Ito na. Ay, ganda ng result ng laboratory ko. Okay. Aray ko. Oo nga, sa inyo lang dalawa. Yung aming mga pinamili. Nilabas ko yung tricycle kasi pupunta si Papa sa bukid. Ay! Papa, may sumamang lamok. Wala, walang kuryente? Clark, walang kuryente? Bakit patay ang ilaw sa loob? Pinatay ko lang. Wag! Pinatay daw niya. Huwag ka magpapatay anak ng ilaw dito sa loob. Ayan, baliktad. Yung papa niya, nagbigay ng pasalubong sa anak niya. Pasok na ako sa loob. So, ganun pala yun, guys. Kasi, tinanong ko yung doktor. Sabi ko sa kanya, bakit kaya minsan, yung sobrang hinang-hina ako. Yung pala yung, Pa, binuhat mo na naman. Saan galing yan? Kila Dek-Dek? Diyos ko, ang dilim naman dito. Pinatay daw ni Clark ang mga ilaw. Pinatay niya pati ang TV. Lahat. Ang dilim. Ayun. Ay, nako. Guys, sorry. Nakalimutan ko mag-vlog. Nagluto kami ni Papa. Tinulungan ko siya kasi nagpunta siya ng bukid. Nagtapon siya ng yung mga nabubulok namin dito. Pagod ako. Everyday, pagod na pagod. Pero at least, guys, tapos na. Kasi nung, anong araw ba yun? Today is Friday, Thursday, Wednesday. Ayun, Wednesday night, ang nangyari, palis kami ni Popsi, papunta na kami sa Kingdom Hall. Biglang minanhid itong tatlo na yan, minanhid siya dito ganyan. Hanggang dito lang. Minamanhid siya. So nagtaka ako, sabi ko kay Papa, pupunta pa ba tayo? Sabi ko, minamanhid itong braso ko. Sabi ko mula dito. Abay, nag-drive pa rin, papunta pa rin kami, dumiretso kami doon. Pero nung nasa kalagitnaan nga kami, sabi ko sa kanya, hindi naman ako nahihilo, hindi naman masakit ang ulo ko. Pero iba, meron akong something na nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Basta't merong something. May something sa akin, guys. Pero hindi ko masabi, hindi ako nahihilo talaga, hindi. Pero parang hinang-hina ako. Ganon.
basta may something, alam mo naman na hindi okay yung katawan mo. So meron akong something na nararamdaman. Kaya sabi ko sa kanya pa, huwag na tayong tumuloy. Sabi ko, magdiretso na lang tayo sa doktor. Sabi ko sa kanya. Pero talaga ngayon, check up talaga namin ngayon guys. Magpapa-check up kami. Tapos, syempre natakot ako dahil baka mamaya may stroke ako. Yun. So nakaka-scary talaga sa akin yun dahil minamanhid yung kamay, hindi tama. So, nagpunta kami ni Popsi. At yun nga, sabi magpa-laboratory. Yung tamang-tama, laboratory nga namin. O, so, nagpa-laboratory. Tapos, yung ano ko, yung dalawang balot yan. Isang balot nasa loob. Yung pandesal yun, guys. Yun. So, ito yung ulam namin. Hindi naman daw bawal, sabi ng doktor, na kumain ako nito. Basta less lang yung aking rice. Talaga naman nagle-less rice ako, tapos hindi pa ako nagra-rice, di ba pa? Yeah. So, nakailang days na ako na hindi nag-rice, 3 days. Tapos, sabi ng doktor sa akin, yun, kanina, moment of truth, binasa na nila yung laboratory ko. So, yung triglyceride ba yun o triglyceride yun? Ano, malayo ako sa borderline, so it's normal. Tapos, yung cholesterol ko, it's normal. Malayo din sa borderline, sabi niya. So, yung simvastatin ko, inumin mo pa rin, sabi. Simvastatin sa akin, simvastatin 40 yung iniinom ko, guys. So, sabi niya, tuloy-tuloy lang po ninyo yun kasi sa edad ninyo na yan, sabi, mahina na kayong tumunaw ng fats. So, ang nangyayari siguro, dahil doon sa minanhid yung kamay ko, baka epekto na yun ng pagtaas ng diabetes ko, ng sugar ko. Yun. Kaya, nag-fluctuate yung yung sugar ko. Tumaas, bumaba, which is pangit daw talaga yun, hindi maganda. So ayun guys, tutuloy ko lang ha kasi nag-pray kami ni Papa. Ayun, siguro alam niyo ang nakatulong, yung lagi namin pagkain ni Papa ng ng gulay dito. Pero sabi naman ng doktor, huwag ko naman daw i-deprive yung sarili ko sa mga karne-karne dahil kailangan naman natin yun. Huwag ka na pa. Huwag ka na. Oo, dahil kailangan naman talaga natin yon. Pero ang mahalaga, lagi akong merong green leafy vegetables. Ayan. Ang buto naman nitong natin. Ayan. Tapos, o nga pala, sabi niya sa akin, pag yung kakain ako ng ng pipino, wag muna maglagay ng kahit na asin, maalat, maasim, wag muna. Ganito lang. Plain. Plain lang siya talaga. Ayan. Tama din yung kasi kino-coach din ako ng doktor sa Facebook. Nagpa-enroll ako sa kanya. Pero hindi pa officially, pa lang yun. Pina-join pa lang niya ako sa group chat nila. Maganda, pero sa ako nang sasabihin sa inyo yung pangalan niya ha. Tapos yung Facebook page niya. Ano yung revelation? Hindi naman revelation. Ano lang. Ito-try ko muna. Tapos pag nagpa-enroll ako sa kanya, i-coach niya ako kung ano yung dapat kong kainin. Pero ngayon, siya din na nagsabi na, sabi niya yung, pero sa kanya, isang tasa ang recommended niya kasi nga, bago pa lang ako, isang tasang kanin. Pero yung doktor naman ngayon, isang dakot. Sabi niya, isang dakot po. Dumakot po kayo ng kanin na ganun. Kaya ganyan, isang dakot siya. Bawal ang patis, bawal ang bagoong. So, pag magigisa ako, yung kakainin ko lang kasi sila papaon. Okay naman sila, sila Clark. Siyempre, yung sa kanila, kung may bagong sila, pwede naman sila. Pero ako talaga, yun, medyo ako, magleles ako. Nandito kami guys sa paggawaan ng sasakyan. Pinaayos na naman namin kasi na-bearing yung sasakyan namin. Ayan, andun sa dulo yung sasakyan namin. Yun, ayun. Yun. Ito yung mga ginagawa ngayon. Buti nga tinanggap pa yun sa amin hapon na. Pag merong naramdaman si Popsi dun sa sasakyan niya, hindi yan mapakali talaga. Gusto niya maayos na kaagad. Niya masikaso na kaagad.
Ang mahal pala na bearing yung ano, yung sasakyan namin. 17,000 guys. Ang ano niya, ang gastos niya bali 19,000. Wala pa yung gasolina namin doon. Kasi meron siyang ano, meron siyang papalitan. Tapos meron silang inalis kanina, dinala nila doon sa kabilang shop. Machine shop ang ano doon, ang asikaso, wala naman sila dito. Ayan, dumating kasi in-order namin yung ano niya, yung spare parts niya na iba. Maganda dito guys kasi meron silang libreng pakape. Ayan, kape, asukal, gatas. Hanggang sa magsawa ka. Pero meron naman akong dala-dala na ano, na calamansi juice. Tapos super lamig pa dito sa waiting area nila. Kaya nagdala din ako nito pang ano ko, pang lamig. Maraming mga lamesa, upuan, maluwang din naman dito. Ayan, saka ito. Mas gusto ko dito sa couch kasi nga mas relax. Tagal ko na naghihintay dito, 2 oras na. Tagal ni Papa. Ayun na, nag-road test na sila. Siguro mga 15 minutes o 30 minutes na lang. Ano na? Ha? Bakit ay? Sa tagal na rin. Tapos na guys, yung sasakyan namin. Yay! Maganda na naman ang takbo. Dito na kami sa Kuya po guys. Daan kami sa bayan. Hindi na kami dumaan sa ano, sa SM. Masama yung pakiramdam ko. Banda pa. Punta kami sa bayan guys. Bili kami ng ano, ng manok. Oo, wala kaming ulam. Oo. Nakakatakot yung mga ganyan, mga biglaan na susulpot na. Ay! Ano yun? Butas. May butas doon? Kita mo? Hindi. Ano yun? Kuya po talaga kumpara sa ano, sa Gimba, no? Buti pa sa Gimba pagka ganito, dami pa rin sasakyan, dami pa rin tao. Dito wala. Malungkot, matamlay. Halos walang pagbabago. Pamang ganito na. Ang layo ng ano, narating ng Gimba. May Jollibee, may McDo, may... Jollibee, 24 hours. May... Ano na yun, yung isa? Inasal. Oo, kumpleto sila. Ang dami. Ang dami nagtitinda ng roasted chicken. Dito. Ay, nako. Ewan ko lang ngayon kung meron pa. Yung chicken, sana meron pa para meron kaming ulam. Hindi na kami makakaluto nito. Pagod na. Pagdating sa bahay, pagod na rin ako guys. Yung hindi naman ako nag-drive pero ako yung napagod. Madali ako mapagod ngayon. Lalo na siguro naglo-low carb kasi ako. Bawas ng hangin. Bakit diyan sa gasolinahan dyan? Wala. Wala eh. Okay, nandito na si Papa. Nakabili siya ng ulam namin. Ano yung binili mo? Andoks. Buti may inabot ka pa. Meron pa? Marami pa? Ay, chokes to go. Marami pa? Marami pa. Kala ko ano eh. Paubos pa. Kaya nga. Dati nung kuwan, nagsara sila, no?
nagsara? Hindi naman sila. Nung nakaraan na pumunta tayo dito. Hindi, ubos na yon kasi mas gabi pa dito yon. Saan ka? Oops. Naman. Sa likod mo. Minsan pag ganito umaatras siya, merong biglang lulusot na motor, tricycle, ang kukulit, ang hirap kaya. Ayun, swak. So tingnan ninyo, dito naman sa bayan marami pa namang tao. Tingnan nyo. Ayan. Dati pag ganito alas 6, pwede mo na siguro igilid lang dito pa. Doon Oh. Saan? Ay, doon. Babalik ka dyan. Oh. Saan may gigilid? Bawal nga dyan eh. Oh. No parking dito. No parking siya. Tabihan natin. Sige. May karatula pa nga no parking. Wala Tinabihan na mo yung pa. ano. Wala na yan dito. No? Dati dito yan. Mga ano yan. Mga kainan dito dati. Sinarado na. Oh. Ayan. Tapos ayan yung barbecuehan. Pwede rin na. Kaya nga doon. Oh. Pwede ka naman na doon eh. Pwede doon. Yan. Nag-ano na sila doon o nagpaparada na sila doon. Ayos. Ayan, ops, tandahan pa. Ayan yung barbecuehan. Buti na lang meron pang nadatnan. Sarap na rin, inawin ko. Wala na yung paa, sayang. Hindi namin inabot yung paa.